Pagpalang gabi po muli mga kapatid sa inyong mga tahanan. Pagpalang gabi dahil ngayon po ang servant service at muli tayo po ay dadako sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Diyos naming amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, dinadakila ka po namin. Ngayon po ang gabi na kung saan kami po ay tatalima sa iyo sa pamagitan po ng pag-aaral ng salita at yun din po na makalapit po kami sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. Gabayan mo po ako bilang lingkod mo. Manguna ka po at ikaw ang Diyos sa mangusap sa lahat ng nanonood. Ama, lubos ka mahayag at patuloy ka matanyag sa maiksing oras para po sa iyong salita. Patuloy ka, O Lord God, na mahayag. Ito po aking panalangin pagsamo sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Muli mga kapatid, ay buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa Lucas chapter 15 verses 20 to 24, ganyan din po. Lalakad daw po tayo doon po sa verses 31 to 32. Babasahin ko po at sundan po ninyo sa pamagitan ng inyong mga mata dyan sa inyong mga tahanan. Ang inyong mga Biblia po ay basahin po ninyo. Sabi po dito, basahin ko po sa Tagalog, sa verse 20 hanggang 24. Sabi po, at nagpa siyang umuwi sa kanila. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang alila, Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at sandalyas. Katayan ninyo ang pinatabang guya at tayo kumain at magdiwang, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muli natagpuan. Siya nga'y nagdiwang, sila nga'y nagdiwang. Sa 31 po to 32, sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lamang na tayo'y magsaya at magdiwang sapagkat namatay ang iyong kapatid, ngunit nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. Pinagpala na po ng Diyos ang kanyang mga salita. Mga kapatid, dun po sa talatang ito, actually nagsisimula po ito sa verse 1 hanggang po sa 32. So dito po ay kasama po ng Panginoon, lumapit po sa Panginoon ang mga tax collectors at gayon din po yung mga cast out na mga Gentiles, at gayon din naman nandun ang mga Pariseo at mga tagapagturo po ng kautusan, at tagbubulong-bulungan sila dahil kasama ng Panginoon ang tinatawag nilang mga makasalanang tao. At dito ang sabi ng Panginoon, ang tao, sabi po ng mga Pariseo at nag-aral ng kasulatan sa Panginoon, sinabihan po siya na ang taong ito'y nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. At dahil po doon sa sinabi ng mga Pariseo, ay dito naman po sinabi ng Panginoong Hesus ang mga talinhaga. Actually po, 3 talinhaga ito. Unang-una pong binanggit niya ay yung the lost sheep, at doon po sa verses 4 to 7, at yung sumunod naman po ang the lost coin. At kung mapapansin nyo po dito, hanggang dun sa dito sa ating magiging topic, yung the lost son, ay nagdiwang. Nung matagpuan po yung tupa, nagdiwang po yung nawawalang isang tupa, nagdiwang po itong may-ari, gayon din po yung may-ari po ng coin na nawawala po yung isa na natagpuan, nagdiwang din po siya. At dito po sa ating pag-aaralan, ay ito po ay very familiar na po sa atin patungkol sa alibughang anak, na kung mapansin niyo maganda po yung kanyang buhay nung kapiling niya ang kanyang ama, at dumating ang time na hiningi po niya ang kanyang bahagi at nilustay niya ito sa mga gusto niyang gawin sa kanyang buhay, at dumating ang punto doon po sa verses 14 to 16 ay naging alipin po siya doon sa pag-aalaga ng mga baboy. At even yung pagkain ng baboy, yung mga ginagawa po ng balat ng punong kahoy o ano pa man na kinakain ng baboy na niluluto, ay hinangad niya na rin pong kainin dahil sa wala na po siyang makain.
At dito sa verses 17 to 19, yung realization po ng ah, bunsong anak nitong amang ito, ay doon po niya na-realize kung gaano kahalaga ang nakapiling niya ang kanyang ama. At sa verses 20 to 24, dito naman po makikita natin yung puso ng ama nung bumalik po itong kanyang anak. So, mapapansin natin, kung verse 11, binigay po ng ama yung gusto ng kanyang anak. Yung verses 11 to 13, binigay ng ama ang gusto ng anak. At dito ay sa 17 to 19, yung realization niya, yung kanyang pong naisip niya na ganun pag wala siya sa piling ng kanyang ama. So, umuwi po siya, hindi siya nag-alangan, pumunta siya sa, nung papunta na po siya, buo na ang kanyang desisyon na babalik siya sa kanyang ama. At dito sa verses 20 to 24, ito yung ating binasa, makikita po natin yung puso ng isang ama sa kanyang anak na umalis, sa kanyang anak na nagkasala, subalit bumalik. At dito naman sa verses 25 to 30, ay yung kanyang anak na lalaki na panganay ay nagdamdam o nagkaroon ng tampo sa kanyang ama. Pero ito naman po ay nagpapatungkol doon sa sinasabi ng Panginoon na yung mga Paraseyo at gayon din po yung mga nag-aaral ng kautusan na ang kanilang alam lamang, kanilang pansarili, pero hindi na naiisip, yung mga taong lumalapit sa Panginoon ay isa rin po na kasama sa covenant na binigay ng ama sa buhay ni Abraham. So, tingnan po natin sa 31 to 32 din po yung puso ng isang ama na pinapakita dito. Ito po ay pinamagatan kong imitating Father's heart. So, matularan natin yung puso ng isang ama, ng amang ito, na ano ba yung kanyang damdamin nung time na nanumbalik sa kanya ang kanyang anak na nagkasala. Unang-una po, yung puso ng isang ama, he longs for his lost son. Unang-una yon na pinakita ng ama na naglulong po siya, nananabik po siya sa pagbabalik ng kanyang anak na nagkasala. Nanyo po yung dito, sabi doon sa verse 20, at siya ay nagpasyang, yung anak po na itong bunso, nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa, ay natanaw na po siya ng kanyang ama. Ibig sabihin, yung itong amang ito, ay naghihintay po siya sa pagbabalik ng kanyang anak. Naniniwala po siyang babalik sa kanya, ang kanyang anak. At dahil po sa matinding habag, awa, sinalubong po niya, hindi niya na hinintay na makarating ang kanyang anak sa kanya, kundi ito pong ama mismo ang lumapit, patakbo po siyang, sinalubong niya ang kanyang anak, niyakap, hinagkan, na kung tutuusin ang kanyang anak ay madungis, hindi po hindi kaaya-aya ang amoy, at gayon din ang kanyang kasuotan, subalit binaliwala po ito ng ama. Ang mahalaga sa ama ay bumalik po ang kanyang anak. So, tingnan po natin, longing for his lost son. Tayo po mga Kristiyano ay ang titinutularan po natin ay ang Panginoon. At sabi doon, ang Panginoon po ang larawan ng Ama. So kung ano po ang damdamin ng Ama ay damdamin din ng Panginoon. Kaya gano'n na lang siya kagiliw nung lumapit po ang mga tax collector at itong mga cash out na ito ng lipunan na gustong matuto at tinuruan ng Panginoon. At ganon ang puso ng Panginoong Hesus at ganon din po ang puso ng Ama kapag nanunumbalik ang isang makasalanan. Nagdiriwang po sa kalangitan ang mga anghel kapag meron pong nanunumbalik sa Panginoon. Nagsisisi, nagpapakumbaba. Taos puso po talagang nagsisisi. Hindi ininda yung kanyang sasabihin ng mga tao, kundi ang kanyang gustong maranasan ay yung makapiling muli ang kanyang Ama. So, itong unang-una po na magkaroon po tayo ay maglong din po tayo sa mga kapatiran natin o mga taong wala pa sa Panginoon.
Meron ba tayong ganitong puso na nananabik tayo na sila po ay makalapit sa Panginoon, manumbalik, magsisi, at magpakumbaba sa Panginoon? May time ba tayo na mag-pray sa kanila? May time po ba tayo na makita na meron tayong ginagawa para sa kanila? Ito pong Ama ay naghihintay. Di lamang naghihintay kundi umaasa. Nawa tayo, huwag tayo mawawala ng pag-asa, kundi manalangin po tayo. Panalangin po natin itong mga nangangailangan ng kaligtasan. At higit sa lahat, maglong din po tayo na sila'y makapanumbalik sa Panginoon. Pangalawa po, makita po natin yon, yung una po na he is longing for his lost son sa verses 20 at 23 to 24, gayon din sa 31 to 32. Gayon ang kanyang ginawa. Siya po ay, sabi doon, sinalubong niya, malayo pa lang, sinalubong niya ng kanyang anak. Meron siyang matinding awa, hubag, at niyakap niya ito at hinagkan. Bukod doon, pinaghandaan niya, at sila po ay nagdiwang. Masayang masaya ang ama nung dumating po itong kanyang anak na nawala. Pangalawa po, he never condemned. Hindi po niya hinatulan ng kanyang anak. So, ito pong puso ng isang ama, hindi na po niya pinakinggan yung sinabi ng anak. Sabi ng anak sa verse 21, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi po ako rapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit, sabi ng ama dito po, tinawag ng ama ang kanyang mga alila. At ang sabi ng ama, dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at sandalyas. Lahat po ng dating kanyang kailangan o kanyang buhay na maginhawa sa piling ng ama, binalik po ng ama. Yung pantatak o yung singsing na ibig sabihin authority na bilang siya ay anak ng isang mayroong sinasabi, at yung sandalyas po para lang po yan sa mayroong katungkulan, at meron po siyang pinakamagandang damit, at bukod doon pinaghandaan pa siya ng pinatabang guya, ibig sabihin naghanda ito, at hindi po sinabihan ng ama na magpaliwanag ka ano nangyari sa iyo. Hindi po 'yon ang puso ng ama. Ang puso ng ama ay mahalaga sa kanya na nandun sa kanyang harapan ang kanyang nawawalang anak. He never condemned. Sabi po sa Romans 8:1, therefore, sabi doon sa Romans 8:1, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So, sinasabi pong wala ng paghatol sa mga tao po na kay Kristo na. Kung ang kapatiran natin ay nagkasala, wala na po siyang paghatol. Ang hangarin lamang po natin na makapanumbalik siya, at kung makapanumbalik po siya, wag na po natin tanungin kung ano man po ang nagawa niyang kasalanan. Kung willing siya magsalita, okay, pero ang ating pong puso ay magagatuloy ng ama na may kagalakan tayo na makita muli siya. Makita po ang ating mga kapatid at mga tao po na manumbalik sa Panginoon. So that's why Jesus, sabi dito, loves to teach the tax collectors. Kaya gano'n na lang siya kagiliw dahil yun ang puso ng ama. Masaya siya at hindi niya kinukondem itong mga itong lumalapit sa kanya dahil yung puso po niya ay muli makita po ang mga tao nawala sa piling ng Diyos na makapanumbalik. Si Jesus po ay binabalik niya sa ama ang mga nawawala. So, si Jesus po yung naging daan para makapanumbalik muli ang mga tao nito. At nandun sa puso ng Panginoon yung puso ng ama. Ganun din po nawa tayo mga kapatid. Magkaroon po tayo ng ganitong puso na masaya, nagagalak kapag po may nanunumbalik sa Panginoon. Hindi katulad po ng mga Paraseyo o teachers of the law na sila po ay nanghahatol
pag nakakita po sila na nagkakasala o nilalapitan sila ng mga taong tingin nila ay makasalanan. Sila po ay umiiwas. Nawa tayo ay hindi po ganun. So, do we do something for those who humble themselves to Jesus and come to us? May ginagawa po ba tayo? Meron po ba tayong damdamin ng katulad ng Ama at ng Panginoong Jesus na pag nakikita tayo nagpapakumbaba at lumalapit sa Panginoon, ano ang meron damdamin tayo? So, yung two things pong ito, ay yung gabing ito, ay i-check po natin sa ating mga sarili na do we have this kind of heart na galing po sa Diyos bilang mga anak niya. Sabi po dun sa Epeso, Ephesians chapter 5, dun po sa Good News Translation, sabi dun, since you are God's dear children, you must try to be like Him. Dapat tutularan po daw natin ang Ama. Siyempre po sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Dalawang bagay na kailangan po natin i-check at ma-realize po natin. Are we longing for the lost and pray for them, even our sister or brothers na nanghihina at nagkasala, ay meron po ba tayong ganito na naglulong po tayo na sila makabalik? Pangalawa po, do we do something for those who are humble themselves to God? May ginagawa po ba tayo doon sa mga taong nagpapakumbaba sa Diyos? Mga kapatid, be a blessing to them. In that way, we'll be glorifying the Father in heaven. So muli mga kapatid, pinapaalalahanan tayo, tularan po natin ang Ama sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Tayo po manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa iyong salita. Although ito yung mga talinhaga, pero ito po ay katotohanan na may aral sa aming buhay. Turuan mo po kami at lagay mo po sa aming mga puso ang katulad ng damdamin mo na kami po ay nananabik, na makita namin ang mga tao na nanunumbalik sa iyo at even ang mga kapatiran namin na nawala sa iyo, na nagkasala, na kapag sila'y nanumbalik, magkaroon kami ng kagalakan katulad ng galing po sa iyo. Ganyan din po, tulungan mo kami na may magawa kami, O God, para sa mga kapatira, nagpapakumbaba sa iyo, O God, nangangailangan, at higit sa lahat, sila po ay makaramdam sa pamagitan ng pag-welcome namin sa kanila, O God. Ma-welcome namin sila ng may damdamin na katulad po sa iyo. Muli, Ama, parangalan ka po sa buhay namin. And be with us, O Lord God, as we have prayer, O Lord God, sa bawat tahanan. Mga prayer request po namin sa aming bansa, sa aming pong pamilya, ay patuloy po namin, ilapit po namin sa iyo at sa iglesia po na binagkatiwala mo sa amin. Sa mga pastors, Lord, missionary, ay patuloy namin may panalangin. Once again, Father God, we love you and we honor you, O God. In this we pray in Jesus' name. Amen and amen. God bless po at magandang gabi.